Dapat sana dun tayo bababa sa may view deck. Pero dahil nga sa under rehabilitation, yun, may mga ginagawa sila para mas mapaganda itong view deck. Kaya pansamantala po muna itong isinara sa mga turista. Dito pa lang, binabalot na, nilalagyan na ng label para pag halimbawa mapunta na to sa Japan, ready na para maibenta kagad itong mga saging. Yung puso ng saging, sir, may pakinabang pa ba yun? Nagulabay na nila. Hindi yung nagugulay? Hindi, bawal. Dami ng chemicals. So dito, mas nalapitan natin etong bahagi ng sleeping dinosaur na kung saan inaakyat ng mga turista para makita o para matanaw yung nakatagong paraiso na nasa kabila naman netong burol. Good morning mga ka-Saf TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayong araw. Ayan, so ngayong araw ay nandito po tayo sa bahaging ito ng Davao de Oro kung saan nabansagan bilang summer capital ng Davao. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Maragusan, ang isa sa mga pinaka-sikat na lugar dito sa bahaging ito ng Mindanao. Dito kasi makikita ang mga naggagandahang view tulad na lamang netong Sea of Clouds. So makikita po natin dito sa ating likuran, etong ulap na kanina pang nakasteady lang dito sa taas netong bayan. Yan, no? So dahil nga sa napapalibutan ng bundok etong bayan ng Maragusan, kaya hindi maka-exit etong mga ulap na natrap dito mula kaninang umaga. Yung mga naghahanap ng napakagandang view ng Sea of Clouds ay umaakyat lang po dito sa mga bundok na nakapalibot para makita etong view sa baba. Mula dito sa bahaging ito ng Maragusan ay magta-travel po tayo ng higit 1 oras pababa dito sa bahaging ito ng Mindanao kung saan makikita po natin yung mga naggagandang lugar tulad na lamang sa tinatawag nilang sleeping dinosaur. Dati napuntahan po natin yung mga sleeping lion na nasa Northern Samar, yung 5 fingers ng Bataan. Ngayon naman ay bibisitahin po natin yung sleeping dinosaur ng Davao Oriental. Mula dito ay kailangan lang po natin mag-travel ng may higit 1 oras pagpunta sa southeast part netong Mindanao. Kaya tara, let's go! Sa mga napansin natin dito sa bayan ng Maragusan ay ang kanilang hektaryang taniman ng saging na tulad ng makikita natin dito sa ating likuran. Ayan, sumula dito sa gilid netong kalsada hanggang dun sa kabila ay hektarya yung lawak netong taniman ng saging. Para maipaalam sa mga taong nakatira malapit dito sa plantasyon, naglalagay po sila netong aerial spray schedule para malaman kung ano yung i-spray. Ito, systemic, kung anong date at kung anong oras mag-i-spray dito sa plantasyon ng saging. Pag flowering anit, mao na ni siya ang inabag na para dili mag-bruise. Kung magasgas yan, labay. Reject na? Oo, reject na. Dili na madili na madawat sa wad. So bago balutin na itong plastic, nilalagyan na muna ng plastic sa loob? Oo, para saan na siya, flower na ni. Pag flower, paano na siya kani. Pagkauman na ni, isprayan tong bumaba, tong yung mano-mano. Oo, mano-mano. Ana, pag mag-spray, kung na siya, suka na siya kay bago para dili mag-bruise ang iyang Okay. Kasi pag lumaki siya, parang didikit na yung ibang parte, mag-bruise na. Oo, ganyan. Ganyan na siya. Pag abot sa iyang edad, harbiso na ni siya bago process na dito sa planta.
Yan. So meron silang ginagamit na aparato para masukat kung ano yung size ng saging. So doon nila ibinabase yung kanilang pag-harvest. Maliban dito sa kulay blue, ay marami din yung iba't ibang kulay. Ito mga saging, tulad nito, gold, merong white, Orange. So etong blue, sabay-sabay silang nilagyan ng plastic, gano'n. Yung puso ng saging, sir, ano, may pakinabang pa ba yun? Nagulabay na nila. Hindi yung nagugulay, Ano? Hindi, bawal. bawal gulayin. Eh, ano, dami ng chemicals. Kanin siya, sir, is Japan eh. Kananay mo na food. Ano to, sir, mga reject na? Hindi. Kuhan lang. Stuck na ba? Pero okay pa. Talagang maganda yung quality ng saging. Oh. Oo. So para sa mga viewers natin na nasa Japan, dito pa lang ay binabalot na, nilalagyan na ng label para pag halimbawang mapunta na to sa Japan, ready na para maibenta kagad itong mga saging. Yung mga ganitong produkto kasi ay hindi pwedeng ma-delay, kaya dito pa lang nilalagyan na ng mga balot, mga ganitong klase ng label para dire-diretso na sa kung saang bansa ito mapupunta. So nandito na po tayo sa bahaging ito ng Davao de Oro kung saan sakop naman nitong bayan ng Pantukan. Ilang kilometro na lang at mararating na po natin yung boundary ng dalawang probinsya. Yun, yung boundary ng Davao de Oro at saka Davao Oriental. Kung doon banda nadaanan natin yung hektaryang taniman ng saging, dito naman sa unahan ay madadaanan po natin yung palikulikong bahagi ng kalsada. Palikuliko kasi dumadaan po ito sa gilid ng kabundukan at sa kabila naman yung mga malalalim na bangin. Ayan, so nakababa na rin po tayo dito sa bahaging ito ng Davao Oriental kung saan makikita itong Mati City. Dito makikita po natin yung kanilang lungsod na parang katulad lang din sa mga lungsod na madadaanan natin o mapupuntahan natin sa kabilang side naman ng Mindanao. Ganun din, malalapad yung kalsada, marami din yung mga establishmento, may mga magagandang parke at merong daungan. So mula dito sa sentro ng Mati City ay kailangan pa po natin mag-travel ng halos 20 minutes papunta sa kabilang side na itong coastal area ng Mati City kung saan matatagpuan yung Sleeping Dinosaur View Deck. At matapos ang megit sa isang oras na travel mula doon sa bayan ng Maragusan, ay narating na rin po natin etong palikulikong kalsada na sakop ng Mati City. Yan, so napahinto po tayo dito kasi dito makikita ang napakagandang view. Tanaw, etong Mala Dinosaur na bahagi ng mainland. Yan, no? So para po siyang natutulog na dinosaur, kaya tinawag na sleeping dinosaur. Dapat sana doon tayo bababa sa may view deck. Pero dahil nga sa under rehabilitation, yun, may mga ginagawa sila para mas mapaganda itong view deck, kaya pansamantala po muna itong isinara sa mga turista.
Kaya dito po tayo huminto, dito po muna tayo nag-picture-picture kasi dito meron po silang information booth. Ayan, at dito nakatigil yung mga taga-LGU na nagbabantay dito sa view deck para nga hindi pumasok yung mga turista. Sila din po yung nagbabantay kung halimbawa mayroong mga hindi inaasahang pangyayari dito sa kalsada, tumatawag sa mga ahensyang nakatutok sa mga pangyayari dito sa kalsada. Maliban dito sa Sleeping Dinosaur, ay matatanaw din po natin itong mga naggagandahang beach na dito lang sa Mati City makikita. Mula doon hanggang dito, kitang-kita po natin kung gaano kalinaw yung tubig na nakapaligid dito sa Mati City. So mula dito sa palikuli kong kalsada, subukan po nating bumaba para malapitan po natin yung bahagi yan ng Mati City. Balita ko kasi may mga atraksyon daw dito na dinarayo din ng mga turista. Halimbawa na lang yung mga farm, yung mga isla at iba pang mga beach na nandito nakatago sa bahaging ito ng Mindanao. So nakita nyo naman yung kalsadang ating dinaanan papunta sa bahaging ito ng Sleeping Dinosaur. Hindi ganun kaganda kaya naman medyo mabagal yung patakbo natin kasi medyo delikado. Mula doon sa highway ay nag-travel lamang po tayo ng megit 15 minutes bago narating etong bahaging ito ng Badas, Mati City. So dito mas nalapitan natin etong bahagi ng Sleeping Dinosaur na kung saan inaakyat ng mga turista para makita o para matanaw yung nakatagong paraiso na nasa kabila naman netong burol. Grabe, sobrang ganda. Asul na asul yung tubig at tahimik. Dahil nga sa wala ng ganong sasakyan na nakakapasok dito kaya tahimik itong lugar, tanging huni ng mga ibon, tunog ng alon at etong tahol ng aso. So dapat sana akyat pa tayo dun banda sa bahaging ito ng Sleeping Dinosaur. Pero dahil nga sa sobrang init at wala tayong masisilungan sa taas, kaya gawin na lang natin yan sa susunod nating pagpunta dito o pagbalik dito sa Sleeping Dinosaur. Kasi pupuntahan po natin yung beach resort o yung paraiso na nasa likod nitong burol para explore kung ano nga ba yung mga meron dito. Nakita naman natin na sobrang ganda ng tubig at baybayin na matatagpuan dito sa likod nitong Sleeping Dinosaur.